Deuteronomy May pinakalas. 26 ba? Pero meron spare dito ba ito? Nandito. 25. Oh, start na tayo. Okay. Naka-live na tayo. Okay, good morning, Sister Tatel. Good morning, Ate Cindy, Nay Edna. At good morning, Ate Carmeline, Tanyo. Isang pagpala umaga sa ating lahat. At God's morning, everyone. At yan po ay araw ng Martes, Tuesday, March 25, 2025. At yan po ay tayo ay muli sa ating daily devotion. Ngayon naman po tayo ay tutungo sa Old Testament. At ito po ay ang sabi nga, ang pinakamahalagang utos ng ating Panginoon Diyos. At ngayon po ay dadako tayo and sa nakikita natin sa Deuteronomy 6:5 at pagpagatan natin itong God's command. Love Him completely. At sa ating pagbabasa ng talata at pananalangin, muli sasamahan tayo ng aking partner, si Sister Wenny. God's morning po mga kapatid. Sabi nga po sa Deuteronomy 6:5, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Na muli niyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay sa bawat isa sa aming mga lalakaran ngayong araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pagbibigay ng kaalaman, Panginoon, knowledge at wisdom upang maunawaan namin mabuti ang iyong mga salita, ang iyong mga ibinibilin sa amin, Panginoon. At nang sa ganun, mapaglabanan namin ang aming araw na ito, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na pagmamahal po na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin sa kalakasan ng katawan, Panginoon, sa kagalingan na ipagkakaloob mo sa bawat isa. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming tinataas sa inyong pangalan. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. At sa ating talakayang ito ay sabi nga ito ay hindi na bago sa atin. No? At ito ay ang commandment ng ating Panginoon. No? O kanyang pinag-uutos. At sabi nga, love Him completely. At tanong lagi natin yan, kaya ba nating mahalin ng Diyos? Ito po ay isang utos na sa atin ay may pagkaloob natin sa ating Panginoon. At ito ay isang, sabi nga, ang talatang ito ay kilala rin bilang isang shema. Ito po ay naglalaman ng pinakamahalagang utos sa lumang tipan. At ang shema ay isang mahalagang panalangin
sa reliyong Judaismo o sa reliyon ng mga Israelita, ano ho. At yan po ay matatagpuan natin doon sa susunod na sa sinundan, no. Yan ay mababasa po natin doon sa Deuteronomy 6 verse 4 up to 9. At ang pangalang ito o pagkatawag dito ay nagmumula sa unang salita ng panalangin na Shema, na nangangahulugang makinig o pakinggan mula sa salitang Hebreo. Ito ay isang pagpapahayag o pahayag ng ating tungkulin sa Diyos. No? Sabi nga ay ito yung ating task, ito yung ating masasabi natin na dapat na ginagawa natin. No? Isang pagtawag sa ating buong pagkatao at upang mahalin natin ang ating Panginoong Diyos ng lubos. Ang Shema ay isang panalangin na nagpapahayag ng paniniwala sa iisang Diyos. At sabi nga, ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso at ang kahalagahan ng pagtuturo sa mga anak ng nananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Ang talata ay binasa, sinimulan natin na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa at ng buong lakas mo. Mga utos na ito ay hindi lamang isang pakiramdam, kundi isang aktibong pagpili na nagmumula sa ating mga puso, ang sentro ng ating damdamin at pagnanais. Ito ay isang pagpili na ginagawa natin gamit ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, o yung ating emosyon, yung ating damdamin, at ang ating buong pagkatao. At ang ating kasama na rito, yung ating lakas at ang lahat ng ating kakayahan at talento. Sabi nga, ang bahaging ito ay nagpapatungkol sa ating buhay na hindi lamang sa loob ng isang linggo o pagka tayo ay uma-attend ng ating gawain. Sabi nga, ito yung ating buong pagkatao. Doon ay nasundan po yan, no? At sabi nga doon, at isulat mo ang mga salitang ito sa mga pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan. Ang utos na ito ay nagpapahiwatig na dapat nating palaging tandaan ang utos na ito kasi nga masasabi natin na ngayon ibigin mo ang Panginoon Diyos, maya malilimutan na natin yan, kaya nga dapat lagi po yan nagiging isang pamantayan sa atin, sa ating buhay ng pag-ibig na ito ay isang utos ng Diyos at dapat itong maging gabay sa lahat ng ating ginagawa. At ngayong araw na ito, yan ang patutungkulan ng ating tema patungkol dito sa ating pinag-uusapan na talata. Dapat nating ilagay ito sa harapan ng ating mga mata upang hindi natin ito malimutan. At sabi nga, ang pag-ibig ang pinakadakilang utos. At ang pag-ibig natin sa ating Panginoon Diyos ay ang pundasyon ng lahat ng iba pang mga utos. Sabi nga, kung ang pag-ibig na ito ang pinagmumulan ng lahat, ay nasa tamang pundasyon tayo. Nasa tamang lugar tayo. Sabihin, matibay ang pagkakalagay sa atin o yung ating pananampalataya. Hindi tayo basta-basta nayayanig. Hindi tayo basta-basta natitinag. Hindi dahil sa nakabase lamang tayo sa kung ano ang meron tayo. At pag wala na, nahihirapan na tayo at inaantay nating mahirapan muna tayo ng gusto, mabugbog muna tayo ng gusto bago lamang tayo lalapit sa Panginoon. Meaning to say, sa lahat ng ating buhay, sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ang ating laging sinasandigan. Ito mga kapatid ay nagtutulak sa atin na sundin ang kanyang kalooban at mabuhay ayon sa kanyang pamantayan. Ito yung pamantayan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, malimit nating naiisip dyan, yung Matthew 6:33 at yung Matthew sabi nga ay Matthew 22:36 to
26 to 30. Ano ho? At yan po ay, sabi nga ay, ang ating Panginoon ay, sabi nga ay, sige, tunghayan po natin yan. Matthew 22, 26 to 30. 26. Hmm. Gayun din po ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo, hanggang sa pampito. 27. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. 28. Ngayon, sino po sa pito ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya'y nakapangasawa nilang lahat. 29. Sumagot si Jesus, maling-mali ang iniisip ninyo, palibhasa hindi ninyo nauunawaan ang kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. 30. Sa muling pagkabuhay, Matthew 6:33, sorry. Mali ako. Matthew 6:33. Matthew 6, 33. 33. Matthew 6:33. Matthew 6:33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Yan. Yung seek ye first, no? The kingdom of God and His righteousness. On all these things shall be added unto you. No? Ang pag-ibig sa Diyos ay inilagay ng ating Panginoong Hesus bilang pinakadakila sa lahat ng utos at ang pundasyon na kung saan nabuo ang iba pa. No, sabi nga, ito yung pinagmumula ng lahat. The source, no ho. Kung ang ating mga batas, ang ating pag-iisip, ang sinusundan natin ay pagmamahal sa Diyos, hindi po tayo maliligaw. Sabi nga, that is the right direction ng lahat ng ating ginagawa. Sabi nga, ibigin mo muna, no, o hanapin mo muna ang katwiran at ang kaharian ng Panginoon Diyos. At katulad ng ating talata ngayon, ito ay isang mandato na ibinibigay at binigyan po ng diin ng ating Panginoong Jesucristo sa bagong tipan. At sabi nga, ang pagsunod sa mga utos ay isang patunay ng pag-ibig sa Diyos. At ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin, kundi isang aksyon. Sabi nga sa atin ng 1 John 5, verse 2 and 3. 2. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. 3. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad sa kanyang mga utos, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Yan. Malinaw na ipinapaliwanag po sa atin ng talata na ito ay hindi mahirap kung ating lamang susundin at kung atin lang isusuko o magpapaubaya natin ang ating sariling kagustuhan. Ang nagiging laban lamang kasi sa ating pananampalataya yan ay nag-i-enjoy tayo palimitan doon sa kasalanan o mga hindi natin dapat sinusunod. At ang pag-ibig ay isang aktibong pagpili. Kaya nga po, dyan tayo nagkakaroon ng isang paglalaban. Hindi sapat na magkaroon lamang po tayo ng isang damdamin ng pag-ibig. Kailangan po nating ipakita ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng ating mga salita at ng gawa. Ang pag-ibig po ay dapat na nasasalamin sa ating mga aksyon, hindi lamang sa ating mga salita. Sabi nga sa atin sa 1 John 3:18. 1 John 3:18. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Sabi nga, hindi lang yan sa salita, kundi yan ipinakikita sa aksyon. Kaya nga napakahalaga kung magbibigay tayo ng commitment na salita. Alam niyo po ba na ang pagkasira ng pagkatiwala ng isang tao ay kung hindi tayo marunong sumunod sa napag-usapan. Yan po ang kalimitan. At ganoon din ang ating Panginoon Diyos. Tandaan po natin ang salita ng Panginoon Diyos o ang Biblia ay naglalaman ng salita ng Panginoon Diyos. At sabi nga, ang Panginoon Diyos ay mismong nakatali sa kanyang pangako. At katulad na ating pinag-aaralan ngayon, ang pag-ibig
natin sa ating Panginoon Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga salita. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos na nagpapahiwatig ng pag-ibig ay dapat na nakikita sa ating mga gawa. Sabi rin sa atin sa Matthew 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Sabi doon, napakalinaw na sinasabi sa atin ng talata na ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, hindi lahat. No? Kaya sabi natin, makikita natin dyan yung yan yung ang mga limang nagdala ng grasa at naiwan sa pintuan o ng ilawan o nasisidla ng ilaw, yung nagintay, yung at hindi nakapag-antay, naiwan dahil dito ito'y nagpapatungkol sa mga bahaging ito na sabi nga maging tunay tayong tagapagdala ng ilaw ng Diyos. Hindi dahil lang nasa isip at dahil sa isang tradisyon o sabihin natin uma-attend tayo sa panambahan. Napakahalaga ng pagiging tunay. Yung pagiging tunay sa ating paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon Diyos na nagbubunga ng pagmamahal at tunay na pagmamahal sa Kanya. Ang pananampalataya ay isang mahalagang bahagi, mga kapatid, ng pag-ibig ng Diyos. At dapat ito ipakita sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sabi nga sa atin ng James 2 verse 17, Santiago. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Yun. Sabi doon, patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Ang pag-ibig ay ang pinakamahalagang katangian at ang pag-ibig na iyon ay dapat na nakikita sa ating mga gawa. Sabi nga sa atin sa 1 Corinthians 13 verse 1 to 3. 1. Makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, lamang akong kampanang umalingaw-ngaw o pumpiyang na kumakalampag. 2. Kung ako man ay may kakayahang makapagpahayag ng salita ng Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at malaking pananampalataya na nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. 3. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Amen. Sabi nga, anuman ang mga talento na pwedeng nasa atin, kung wala dyan ng pag-ibig, itong lahat ay baliwala. Maaari nating makamtan ang lahat ng bagay dito sa mundo. Kabalit kung wala tayong tunay na pag-ibig na siyang nagiging basihan ng ating Panginoon Diyos at siyang sinusuri ng ating Panginoon Diyos, itong lahat ay baliwala. Ang pag-ibig ay isang kabuuang pagsuko. Ang pag-ibig sa Diyos ay nangangahulugan ng pagsuko ng ating buong pagkatao sa Kanya. Nangangahulugan ito ng paglalagay sa Kanya ng isang lugar sa ating buhay. Kaya nga po, sabi sa atin ng una nating talata na basa po natin dito sa Matthew 6:33 na kanina'y binasa natin, ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso at kaluluwa at pag-isip ay nagpapahiwatig sa atin ng paglalagay sa Kanya sa gitna. Sabi doon sa verse sa chapter Matthew 22 verse 37. 6 yun? 22. Matthew 22 verse 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Yan. Binga,
buong kaluluwa at buong pag-iisip, no? Sabihin yung kaluluwa, nandiyan yung ating emosyon. Nandiyan yung ating imbakan ng ating nararamdaman ngayon, no? At ating pag-iisip, yan naman yung pinapasukan, no? At sabi nga, ang pag-ibig na ito ay may isang tanong, nandyan ba ang Diyos sa ating pag-iisip at sa ating kaluluwa, sa ating puso? Nararanasan ba natin ang kanyang presensya? Siya ba nagbibigay ng gabay sa ating buhay, sa ating isipan, at sa ating nararamdaman sa oras na ito ngayon? Ang 1 Corinthians 10:31 ay nagpapatungkol din po sa atin na kinakailangan po nating ibigin ang ating Panginoon Diyos. Ang paggawa ng lahat ng bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos ay nagpapahiwatig ng paglalagay sa Kanya sa gitna ng lahat ng ating ginagawa. Sabi nga po doon sa talatang yun. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anumang ginagawa ninyo, gawin ninyong lahat sa ikararangal ng Diyos. Sabi nga, no, even kahit doon sa mga simple. Iniisip natin kasi simple lang yan. Manalangin, no? Pero ang tanong, lahat ba tayo pagka tayo nagsisimulang kumain ay nananalangin? No? Sa mga simpleng bagay na yan, naipapakita ba natin? O nabibigyan ba natin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos? Minsan, nasusukat natin o nabibigyan natin ng pamantayan ng isang bagay ng naaayon sa sarili nating kaisipan at sarili nating kalooban. Sabi nga sa atin ng Proverbs 3:5-6, huwag tayong manahan sa sarili nating kakayahan. Trust only in the Lord. Lahat ng bagay, bigay natin ng pagkakapuri sa Panginoon. Makikita natin na inilalagay na natin yung pag-ibig natin sa ating Panginoon Diyos. Kung tayo patuloy na nagtitiwala at patuloy tayong nananahan sa ating Panginoon. Mga kapatid, para sa ating aral ngayon, ang ating aplikasyon na ating maaring magamit upang tayo ay patuloy na lumago sa pag-ibig na ito na pinatutungkulan ng ating devotion for today ay una, kailangan po nating maglaan ng oras para sa Diyos sa araw-araw. Hindi lamang sa araw ng linggo, hindi lamang sa araw ng Lunes, kundi sa araw-araw. Tuloy po tayong magdasal, magbasa ng Biblia, at magnilay-nilay sa Kanyang salita. I-meditate po natin. At katulad ng ating talata ngayon, patuloy po nating ibigay ang nararapat para sa Diyos. Sabi nga ito ay Shema. Ito ay isang pagtutok natin sa ating Panginoon Diyos. Ikalawa, ilagay po natin ang Diyos sa unang lugar sa ating buhay. Sabi nga, seek ye first. Yan yung kaunahan. Bigyan siya ng prioridad sa ating oras, talento, at mga pagkukunan. Busy po ako, pastor Hindi, sabi nga, pag may paraan, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Sa lahat ng pagkakataon, pwede natin ilagay ang Panginoon. Nasa sa atin lang kung paano natin ilalagay ang Diyos bilang prioridad sa ating buhay. Kung lagi natin iniisip ang ating Panginoon Diyos, ini-involve natin siya sa lahat ng ating iniisip, ginagawa at sinasabi, makikita natin at may isasaayos natin ang buhay natin ito. Dahil ang Diyos ang siyang nagtatama ng lahat ng bagay sa ating buhay at nagtutuwid sa lahat ng ating mga pagkakamali at pagkukulang. Siya ang Diyos na siyang ating tanggulan at kailangan. Ano man ang ating iniisip, sinasabi at ginagawa. Ikatlo, ipakita po natin ang pag-ibig sa pamamagitan ng lahat ng ating mga kilos o lahat ng ating gawa. Tulungan po natin ang mga nangangailangan. Ibahagi ang ating pananampalataya. At mabuhay ng isang buhay na nagpapakita
ng pagmamahal sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, tandaan po natin ang pag-ibig ng Diyos o ang pag-ibig sa Diyos ng lubos ay hindi madali. Ngunit, ito ang pinakamagandang bagay na magagawa natin. Ito ang susi sa isang masaya at makabuluhang buhay. Again, purihin ang ating Panginoon Diyos at nais kong hingayin ang ating huling pananalita, ang ating partner. God's morning po, muli mga kapatid. Sabi nga po, mahalin natin ang ating Panginoon ng lubos. Hindi naman po, sabi nga po, sabi kanina, hindi daw madali na mahalin ang ating Panginoon. Pero ang Panginoon po ang unang nagmahal sa atin. Kung sasabihin po natin na hindi madali na mahalin ang ating Panginoon, ang Panginoon nga po ang unang nagmahal sa atin. Ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng kanyang anak upang tayo ay maligtas. Amen. So, ganun din po ang gawin natin. Isama po natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Sabi nga din po na pag-aralan natin sa ating pagkain, sa ating mga pupuntahan, sa ating mga trabaho. Isama natin ang ating Panginoon sapagkat ang Panginoon lang po ang makakapagbigay sa atin ng totoong kasiyahan, totoong joy na nararamdaman natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Tapos i-share din po natin sa ating kapwa, sa ating mga kamag-anak, ang kasayahan na makilala natin ang ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon po ang makakatulong sa bawat isa sa atin. Yun lamang. Amen. Praise God. At nais ko rin naman i-acknowledge sa ating mga kasama ngayong umagang ito. At mga partner online, no? Pinangunahan po tayo ni Sister Tatel, no? Diyan sa Pila, Laguna. Yan. At kasama rin po natin siyempre, si Ate Cindy Mercado. Yan yung mga regular natin na talagang lagi nating kasama. At yan, si Nay Edna, kasama rin po natin. At si Ate Carmeline, tayo. Si Kuya Chris, kasama rin po natin. Yan, pang-araw-araw natin talaga yan. God's morning, yan, si Caroline Mercado, kasama rin po natin ngayong umaga. At yan, God's morning. Blessed God's morning everyone. Sabi nga si Ate Marta, yan sa ating dyan sa Bulaking Chaong, Kuya Chris yan, kasama. At ganoon din si Nay Winnie sa Villa Escudero at si Ate Tina, no, Kapadosa, mula po sa Tarlac, no, mga ilang araw na rin nating nakikita, no, isang kagalakan, mga kapatid. At syempre si Gilbert, ang aming foreman, yan, si foreman, si Brother Arthur, no, kasama uli natin, no, mukhang hindi na busy sa barko, yan, hindi ko lang alam kung saan lugar ngayon, at hindi natin masasabi dahil ang barko ay kung saan po nakakarating, At yan, kasama rin natin si Ian, pagbati kay Pastor Rape, kay Abby, kay Malu, Michelle, at kay Mark, at sa buong De Los Santos family. Yan, pagbati rin natin kay Pastora Belma, at Pastor Eds Rona. Yan, at kay Lisel, no, Dalangin family, Lisel and Hector. Yan, kay Micaela, Alia, Angeli Rafael, yan, Delia Cabello, no, patuloy na kagalingan sa kanyang cancer, no, lagi pong kasama sa ating panalangin, no, ganun din kay Kuya Jimmy Gunyo, no, at Ate Angelina, yan, Consuelo Silang, Kate Rose, Faith, Patual family, Gian, yan, Dean Rial, no, at yan, kay Josie Calabia, kagalingan, prayer request din ni Nay Winnie. Yan, kay Marta, yan, Artillaga, yan, Gloria Benaluz, Joseph, Capus, yan, kasama rin natin ang aking pinsan, si Ate Lilibet Chua. Yan, dyan sa Alamada. Salamat. Yan, to God be the glory. Sabi nga ni Ate Marta. Sabi rin ni Nay Edna, praying for the safe and normal delivery of Ara Katrina Carpena. Thanks to be God and to God be all the glory. Congratulations, Nay Edna. At kay Ara at sa kanyang asawa, no, nadagdagan na naman ng apo, no,
Ninay Edna, at congratulations sa bagong mommy at daddy, no? Yan. At dahil dyan, mga kapatid, tayo ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Tunay na, Panginoon, ang pag-ibig ay nagmumula sa iyo. At sa iyong pag-uutos, Lord, na sabi nga, this is the greatest commandment, love God, no, and love people. Ito po ay nagpapaalala sa amin ng paghubog mo, Panginoon, sa unang pagtuon sa lahat ng mga bagay na dapat naming iniisip, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa paalalang ito na ang pag-ibig sa iyo ang higit na mahalaga. At dalangin po namin, Panginoon, sa aming sa umagang ito, Panginoon, ay binuksan mo, Panginoon, maubuksan mo, Panginoon, ang puso at isipan ng bawat isa na hanapin ka, Panginoon, sa lahat ng yugto na aming iniisip, ginagawa at sinasabi. Pangunahan mo po kami, Panginoon, patuloy, Panginoon, na ang pag-ibig na ito ay mangibabaw sa aming buhay. Muli sa lahat ng ito, patuloy po namin idinadalangin ang pasasalamat at patuloy, Panginoon, na pananalangin sa aming mga kapatid na nabanggit na may mga karamdaman, mga pangangailangan at probisyon, Panginoon. Patuloy na idinadalangin namin, Panginoon, ang patuloy na alaga mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, lalo na sa panganak ni Ara at ng kanyang anak. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, Panginoon. At patuloy niyo po, Panginoon, na patnubayan, Panginoon. Ganon din ang pangangailangan ng kanilang ng panganak ng aming kapatid na ito. Patuloy namin idinadalangin ang patuloy na pasasalamat. Ganon din, Panginoon, sa lahat ng may mga kaarawan, O Lord. At patuloy po namin idinadalangin ang pagpapala na nagmumula sa inyo. Salamat po, Panginoon, at ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas sa Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone.